Alhamdulillah, thumma alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maganda po at mahalagang napapanahon ang paksa natin sa araw na ito. Patungkol po sa riba sa credit card. Hindi na tayo magpaligoy-ligoy pa. Unang punto. Marami na ang kamusliman ang nahuhumaling na gumagamit ng credit card. Ano ba ang hukom tungkol sa credit card? Mayroon bang riba sa credit card? Sagot. Mayroong riba sa credit card. Paano ba nagkakaroon ng riba sa credit card? Sagot. Mismo sa mekanismo ng sistemang credit card, naruroon ang riba na hindi alam ng karamihan sa mga Muslim na gumagamit ng credit card. Sa paanong paraan na may riba sa credit card? Makinig kayong mabuti mga kapatid at tatalakay natin ng detalyado. Ganito po ang mekanismo ng sistema ng credit card. Kapag halimbawa ikaw ay bumili ng anumang paninda, nagamit mo ang iyong credit card, ay matik na po na ang bumabayad sa pinamili mo ay ang bangko na may-ari ng credit card mo. Ibig sabihin ay pinautang ka ng bangko sa pamamagitan ng pagbabayad ng bangko sa tindahan na pinamilhan mo. At natural ng pera na pinautang sa ng bangko ay babayaran mo rin ng pera. At hindi nagpapautang ang bangko nang walang interest o tubo o patong na karagdagang halaga. Inutang mo ay pera mula sa bangko na ipinambayad ng bangko sa pinamili mo sa tindahan na babayaran mo rin ng pera sa bangko plus ang kaukulang tubo or interest. At ang tawag sa interest na ito o tubo ng pautang o patong na karagdagang halaga sa utang ay riba or sa wikang Ingles, usury. Anumang utang na salapi na may patong na interest na salapi rin sa orihinal na halaga nito ay wala pong duda na ito po ay riba. Ibig sabihin, pera sa pera plus interest ay riba, usury, patubuan. Marami po ang mga Islamic religious scholars sa iba't ibang panig ng mundo ang nagbibigay ng fatwa or hukom na ang credit card ay riba. Maging ang mga hindi Muslim na mga eksperto sa banking ay nagsasabi sa atin na ang credit card is usury, meaning riba o
patubuan ang credit card business. At alam mo ba kung gaano katindi na kasalanan ang riba, usury, patubuan? Kasama po ito sa mga pinakamortal na kasalanan. Alalahanin mo, kapatid, ang isang terebleng parusa sa riba na nabanggit sa Quranul Karim, chapter 2, verse 275, Quranul Karim, Ba'da, A'udhu billahi minas shaitanir rajim. Alladhina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Malapit-lapit na pagkahulugan. Ang mga yaong kumakain ng riba ay hindi tatayo, tinutukoy na pagtayo sa araw ng muling pagkabuhay, ay hindi tatayo sa araw ng muling pagkabuhay, maliban sa tulad sa tayo ng isang taong nabaliw sa kulata ni Shaitan na isinumpa. Allahu Akbar, Subhanallah. Ganun katindi. Sa pamamagitan ng credit card, ay nag-i-illusion ka na ang standard ng pamumuhay mo ay umuunlad na. Ang credit card ay inaakala mong nagbibigay sa iyo ng status symbol. Nag-i-illusion ka na ang buhay mo ay smooth at mahayahay sa tulong ng credit card. Nagiging madali at magaan para sa iyo ang buying and shopping nang hindi na kailangang magdala pa ng cash. Hindi mo na iisip na ang ginagamit mong salapi ay salapi ng iba, salapi ng bangko. Oo nga, at hindi mo kailangan ang magdala ng cash. Ay, patong-patong naman ang utang mo sa bangko. Nagkakasala ka sa pamamagitan ng pangungutang ng pera na hindi mo mabayaran ng walang patong na riba. Sa kaduluduluhan ay maaakay ang buhay mo sa krisis, patungong stress, na ang bagsak mo ay depression. Sa ibang mga bansa ay napakarami ang nawasak ang buhay o nawasak ang buhay pamilya o buhay mag-asawa nang dahil sa patong-patong at nakaka-stress na utang sa credit card. Masama po talaga ang dulot ng riba sa buhay ng tao dahil sinasamantala ng patubuang utang ang abang kalagayan ng mga nangungutang. Sa punto ng riba ay naaabuso, napagsasamantalahan at naaapi ng mga mayayaman ang abang kalagayan ng mga kapus sa buhay. Ang tawag dito ay economic injustice or economic oppression sa sambayanan na dulot ng mga bitag ng utang na patubuan. Punto numero 2. Riba mula sa penalty ng late payment o mahuli ka lang sa takdang oras ng
nang lagpas sa itinakdang panahon, ay mayroon kang dagdag na babayaran na penalty fee. Opo, nasa ibang mga bansa ay higit pa sa 20% ang ipapatong na halaga sa penalty fee kung tawagin. Hindi ba ito kasama sa tinatawag na economic oppression, kaapihan sa ekonomiya? Kaya ka nga na late magbayad, ay dahil kapos ka sa pambayad, ay papatungan ka pa ng penalty na 20%. Hindi ba ito economic injustice? Hindi ba ito panggigipit sa moralita? Pinarurusahan ka ng karagdagang interest dahil sa nahuli ka magbayad sa takdang oras. Ang dagdag na patong ng interest fee ng sanhi ng late payment ay isa po sa mga anyo ng riba. Maaaring sasabihin mo na magiging maingat ka na laging magbabayad sa bangko sa takdang oras para hindi ka mapatawan ng penalty fee. Ay ganoon pa rin po ang kasalanan mo. Dahil pinirmahan mo ang kontrata ng riba na nagsasabing kapag ikaw ay nahuli magbayad sa takdang oras, ay papatawan ka ng karagdagang interest bilang penalty fee. Sa pamamagitan ng pagperma mo o pagpayag mo sa kontrata ng riba, ay nakagawa ka na rin ng kasalanang mortal. Ano nga ba ang sinasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol sa riba? Makinig kayo mabuti. Masakit ito sa tenga. Napakasakit nito sa tenga. Pakinggan niyo mabuti. Ar-riba 72 baban. Adnaha mithlu ityanir rajuli ummahu. Ang riba ay mayroong 72 pintuan. Ibig sabihin, 72 klase ng riba. Ang riba ay mayroong 72 pintuan. Na ang pinakaminos sa kasalanan, ang pinakaminos sa mga ito sa kasalanan, ay katulad ng isang lalaki na nakikipag-sex, nakikipagtalik sa kanyang ina. Na'udzubillah. Ganyan na po. Sa 72 klase ng riba, ang pinakaminos na kasalanan ay katulad ng kasalanan ng isang lalaking nakikipag-sex sa kanyang nanay. Source natin, Hadith at-Tabarani. Volume 8, Hadith 73 hanggang 74. Ganun din ang Hadith at-Tabarani. Hadith number 7147 for your complete reference para i-double check ninyo. Oo nga, ang credit card ay mukhang pang status symbol. Pero ito ang masaklap. Humahantong ang buhay mo sa patong-patong na utang sa bangko na lahat may patong na tubo, may patong na interest, may patong na riba. Patong-patong na riba. Tatahimik bang buhay mo sa patong-patong na mortal na kasalanan? Patong-patong din na puot ng Allah ang makakamit mo sa buhay. Allahu Akbar. Mauubos ang savings mo, ay natutulungan mo pa ang bangkong makariba na lalo pang yumaman sa riba, habang ikaw naman ay lalo pang nagigipit at nagdurusa sa kahirapan ng buhay biktima ng economic oppression sa riba.
At ang kaduluduluhan ay mapapagaya ka sa ibang biktima ng credit card. Mawawalan ka na ng kontrol sa buhay mo, sa economic life mo. Ang dami na kaya ang nagbigti sa Japan, sanhi ng patong-patong na kalbaryong dulot ng credit card. Bakit hindi mo silipin sa Google para makita mo ang katotohanan? Punto numero 3. Riba sa tinatawag na over-the-phone payment. Kapag nagbayad ka sa over-the-phone at hindi ka nagbayad sa over-the-counter, ay ganun din na mayroong karagdagang interest fee. At ito ang masaklap. Kapag nagbayad ka sa pamamagitan ng electronic transfer fee, ang interest rate ay napakataas. Sa ibang mga bansa, ay umaabot sa hanggang sa 30% interest. Allahu Akbar. 30% interest. Hindi pa ba ito riba? Sa pamamagitan ng credit card, ay natutukso ka na bilhin ang anumang magustuhan mo sa shopping. Lalo na kung ikaw ay isang impulsive shopper. Yun bang bigla mo na lang magugustuhan at bibilhin ang isang bagay na pagdating sa bahay ay itatambak mo lang pala sa bodega. Kaliwat kanan ang pamimili mo. Wala kang pakundangan sa pagsishopping. At nakakalimutan mo sumandali na lahat ito binabayaran ng bangko ng lahat may patong na interest na siya namang itutupok sa iyo sa impyernong apoy. Parami na ng parami ang utang mo hanggang sa ma-realize mo na nakalubog ka na pala sa utang na di mo madali mabayaran. Punto numero 4. Riba in double charging. Iyon bang 2 beses ka na charge ng interest? Halimbawa na may binili ka na gamit ang credit card mo. At ang halaga halimbawa ng paninda ay 10,000 pesos. At mayroong kang pera sa credit card mo na halagang 9,000 pesos. Na nangangahulugang kulang ka ng 1,000 pesos. At ang utangin mo ay sa halagang 1,000 pesos lamang at hindi ang buong 10,000. Ngunit sa halip na ang babayaran mo lamang na tubo ay ang interest sa inutang mo na 1,000 piso, pababayaran nila sa iyo ang buong interest ng kabuuang 10,000 pesos. Anong tawag dito? Sige nga. Di ba ito double riba? Ano muli ang sabi ng Allah tungkol sa riba? Yung binasa natin kanina na chapter 2 verse 275, Quranul Karim, ulitin natin. Basahin natin pati nakakarugtong. Alladhina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yataqabbathu asy-syaitanu minal mas. Dhalika bi'annahum qalu innamal bay'u mithlu ar-riba. وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Chapter 2 verse 275, Quranul Karim. Malapit-lapit na pagkahulugan.
Ang mga yao na kumakain ng riba ay hindi tatayo sa araw ng muling pagkabuhay, maliban sa tulad sa tayo ng isang taong nabaliw sa kulatan ni Satanas. Yan ay sapagkat sinasabi nila na ang kalakal ay para lamang riba. Samantalang ipinahintulot ng Allah ang kalakal at ipinagbawal ang riba. Kaya, sino man ang nakatanggap ng isang babala mula sa kanyang Panginoon at hinintuan na ang kumain ng riba ay hindi paparusahan para sa kanyang nakaraan. Ang kanyang kaso ay sa Allah. Ngunit, sino man ang manumbaling sa riba, sila ang mga yaon na mananahanan sa apoy. Mananahanan sila roon magpawalang hanggan. Allahu Akbar, subhanallah. Ipalayo nawatin ng Allah. Kapag po hinintuan mo na, nagtawba ka, hinintuan mo na, pwedeng burahin ng Allah ang kasalanan mo sa riba. Ngunit kapag binalik-balikan mo, lalo na kung doon ka na namatay, ang nakalagay sa Quran, mananahanan sila doon. Sila ang mga yaong mananahanan sa apoy. Mananahanan sila roon forever, magpawalang hanggan. Allahu Akbar, subhanallah. Paki-double check po. Chapter 2, verse 275, Quranul Karim. Subhanallah. Punto numero 5. Riba in exceeding credit limit penalty. Parusa kapag sumobra ka sa pinirmahan mong halaga na pwede mong bilhin. Kapag sumobra ka sa iyong credit limit, sumobra ka sa limitasyon ng halaga na pwede mong bilhin, ay may nakalaan na isa pang penalty na interest fee na naman. Tubo na naman. Allahu Akbar. Hindi pa ba ito economic oppression? Kaya nga bawal sa Islam ang riba kasi economic oppression po pang-aapi sa mga naaapi na kapuspalad. Ito po ay isang malinaw na economic injustice. Gumugugol ka sa isang bagay na hindi mo ma-afford. Nagamit mo ang pera ng iba, pera ng bangko, upang ikaw ay tuluyan ng nagiging isang masunuring alipin ng utang. Para nang sa gayon, kahit gaano ka man magpakasipag sa trabaho, ay tila baga hindi ka makakalaya sa gapos ng debt trap o gapos ng bitag ng utang. At sa bawat buwan, sa bawat petsa ng pagbabayad, ay nararanasan mo ang matinding stress sanhi ng mga bills na dumarating mula sa bangko. At tuluyan ka ng naaapi ng di makatarungang pang-aapi ng patong-patong na interest, patong-patong na tubo sa mga utang mo. Ang tanong, at ito ang malaking tanong, ang tanong ay, bakit ba ito ipinapahintulot ng mga gobyerno sa iba't ibang panig ng mundo? Bakit nga ba ito nagiging legal, legit? Bakit ba kaya ang lahat ng mga ito ay legal, legit? Sagot, ang Kongreso at ang Senado na gumagawa ng batas at ang mga lobbying groups na mga multi-billion global companies, sila po ang sama-samang nagsabuatan upang isabatas, upang gawing legal ang economic oppression ng credit card business. Yan ang totoo. Ngayon, pwedeng sabihin mo na ikaw ay biktima lamang ng mga riba institutions, na hindi ka dapat kasama sa parusa.
Aha. Ngunit, sang-ayon po sa isang hadith ay ang tumanggap ng riba, ang nagbigay ng riba, ang sumulat ng riba, ang sumaksi sa riba, ay pareho silang lahat sa kasalanan. Anang hadith, hum sawaun. Silang lahat ay pareho sa kasalanan. Authentic po na hadith, Sahih Muslim ang source. Oo nga, biktima ka lang ng riba. Pero, tinutulungan mo ang mga dambuhalang kumpanya na biktimahin ka nila sa pagpapalago nila ng negosyong riba. Pinapatronize mo ang kanilang global modus operandi sa pamamagitan ng pagkakaroon mo ng credit card. Ay tinutulungan mo ang isang malaking mungkar, malaking gawaing makasalanan. At ano ba ang sabi ng Quranul Karim patungkol sa pakikipagtulungan sa mga gawaing makasalanan? وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Malapit-lapit na pagkahulugan. Chapter 5 verse 2 Quranul Karim. Ngunit huwag kayong magtulungan sa isa't isa sa kasalanan at paglabag, at katakutan ninyo ang Allah. Katotohanan ang Allah ay mahigpit sa pagpaparusa. Therefore, mga kapatid sa pananampalataya, magtauba na kayo at bitawan na ninyo ang credit card ninyo. Yang plastic na card na iyan ang magiging mitsa pa ng pagkatupok ninyo sa apoy. Pero ang tanong, paano na yan, bro? Nasa panahon na tayo ng e-commerce at ang daming transaksyon na kailangan natin kung minsan ang mamili ng importanteng bagay na mabibili lamang sa online, na kailangan natin ng credit card para makabayad. Magandang tanong. Sagot, huwag kang gagamit ng credit card. Pwede mong gamitin ng debit card mo or pwede mong gamitin ng ATM, debit card mo. Ano ba ang kaibahan ng ATM card, debit card, credit card? Anong kaibahan? Makinig ka. Sa credit card na pamimili mo, ay matik na bangko ang nagbabayad sa mga pinamili mo. Pinapautang ka ng bangko na ipinambabayad ng bangko sa tindahan na binilahan mo ng may kasamang tubo or interest or riba. Samantalang sa debit card or ng ATM debit card mo ay pera mo sa sariling bangko, sarili mong bank account ang matik na binabawasan bilang pambayad at wala itong pataw na interest ng bangko. Ibig sabihin, hindi ka pinapautang ng bangko na pambayad sa binili mo, kundi yung nakadeposito sa bangko mo, ATM mo, savings mo, matik na doon binabawas yung pera na pambayad. Opo, at wala itong pataw na interest ng bangko. Pera mo yun eh. Ang meron lang sa ganitong transaction ay service fee at hindi po interest fee. Sana ay naging malinaw na sa ating lahat ang tungkol sa kalakarang riba sa credit card. Ngunit kung sa kabila ng babala na ito ay mananatili ka pa rin sa riba, ay pakinggan mo ang ayah na binasa natin kanina. Uulitin natin, basahin yung dulo ng chapter 2 verse 275 Quranul Karim. Wa man aada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ngunit sino man ang manumbaling, tinutukoy manumbaling sa riba,
Sila ang mga mananahanan sa apoy. Mananahanan sila roon, magpawalang hanggan. Forever. Allahu Akbar. Kapag hinintuan mo na yung riba, nagtauba ka na, pwede kang patawarin ng Allah. Pero kapag binalik-balikan mo at doon ka pa'y nabutan ng kamatayan, ang parusa mo forever sa apoy. Abay, paki-double check po. Chapter 2, verse 275, yung dulo ng verse, para makita ninyo. وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Ngunit sino man ang manumbaling, bumalik ka sa riba, sila ang mga mananahanan sa apoy. Mananahanan sila roon, magpawalang hanggan. Forever. Allahu Akbar. Ipalayo tayo ng Allah. At dito po nagtapos ang ating lecture. Basahin po natin ang dua na binibigkas sa tuwing matapos magtipon-tipon ang kamusliman. Ang dua na ito ay sahangad na patawarin nawa ng Allah ang kung anuman ang mga pagkakamali na nabigkas o nagawa natin sa oras ng pagpupulong. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nang kahulugan, ang luwalhati ay sa iyo, O Allah, at ang papuri ay sa iyo. Ako ay sumasaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban sa iyo. Hinihingi ko po ang iyong pagpapatawad at ako ay nanunumbaling sa iyo sa pagtatauba.